nagpapalakas na talaga ng sarili niyang partido politikal o political party niya, si Marcos. Hindi na siya aasa sa political party ni Arroyo, yung Lakas CMD. Hindi rin siya aasa sa political party ni Duterte, yung PDP Laban. Sa halip yung kanyang partido, na Partido Federal ng Pilipinas, ang pinapalakas niya ngayon. Ganyan naman halos ang takbo ng politika sa atin sa Pilipinas. Usually, ang mga nananalong mga partido, political party na ginagamit na bihikulo ng mga tumatakbong presidente, usually mga maliliit na political party. Tapos pag nananalo yung presidente, yung mga politiko sa iba't ibang mga malalaking political parties naglilipatan doon sa maliit na political party na partido ng nakaupong presidente. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Pinapalakas na ni Marcos Jr. ang Partido Federal niya. Pinapanumpa ni Marcos Jr. ang mga bagong recruits, na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Ano yan? 15 na mga governors daw yan na bagong miyembro ng Partido Federal. O-taking yan, pagpapanumpa ng mga bagong miyembro, doon mismo ginanap sa Malacanang. Kaya lang napapansin natin, ang mga nagmemiyembro sa Partido Federal ay mga gobernador, mga governors. Walang kongresista halos na miyembro ang Partido Federal. Ang tanging nanumpa dyan na kongresista ay si Congressman Sandro Marcos, yung anak ng presidente. Pero yung mga kongresista hindi, wala. Mga governors ito. Mga governors. Naglilipatan yung mga governors sa Partido Federal. Siguro dahil ang presidente ang leader ng Partido Federal na nag-organize ay isang governor, si Governor Tamayo. Cotabato yata yan, si Tamayo. Ngayon, yung mga kongresista kasi hawak na yan ni Speaker Martin Romualdez. Kaya karamihan ng kongresista miyembro ng Lakas CMD kasi ang partido ng speaker ay Lakas CMD. Yung partido, yung PDP Laban ni Duterte, wala na. Paisa-isa nang nawawala ng mga miyembro. Kaya pahina yung PDP Laban ni Duterte. Napapansin ni Duterte na maraming mga gobernador, mayors at mga congressmen na dating PDP Laban, nagpapaalam na sa kanyang PDP Laban. Ang natitira na lang yung mga senador na PDP Laban, sila Bato, si Bongo, si Tolentino at si Robin Hood Padilla. Pagdating sa Kongreso, kukunti na lang ang PDP Laban. Pumupunta na sa Lakas CMD ni Alvarez ay sa Lakas CMD ni Martin Romualdez at saka sa in UP ang in UP saka Nationalista Party ni Villar. Ang PDP Laban wala na naglilipatan na. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas Siyempre hindi na presidente si Duterte. Kaya saan sumasama yung mga kongresista? Papunta doon sa partido ni Martin Romualdez na Lakas CMD. O kaya papunta sa partido na yung binubuong bagong partido. May binubuong bagong partido, yung KNP, Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino. Ang nag-organize niyan, sila Richard Gomez. Sabi nila Richard Gomez, yan daw ang magiging political party ng administrasyon. Pinagmamalaki nila na may basbas daw ni Marcos Jr. ng presidente mismo yung binubuo nilang partido na Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino o KNP. Kasama nila dyan sila Abalos, sila Benitez, yung mayor ng Bacolod. Pero lumilitaw ngayon, mukhang hindi naman yun ang binabasbasan na partido ni Marcos Jr. Itong Partido Federal ang kinikilala ni Marcos na political party niya. Kasi hindi naman umaattend si Marcos Jr. dun sa mga events o sa mga activities ng Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino. Ginagamit lang nila Richard Gomez yung pangalan ni Marcos. Sinasabi nila yun daw ay may basbas ni Marcos Jr.
ng presidente, kaya para makarecruit sila ng maraming miyembro. Pero para ngayon, hindi na nababalita yung koalisyon na yun ng nagkakaisang Pilipino nila Richard Gomez. Lalo pa ngayon na mas ito na yatang Partido Federal talaga ang binubuo nila Marcos na magiging partido nila. Ang pinaka-indication niya na ito talaga yung papalakasin ni Marcos na political party niya ay yung pagsalin na dyan ni Sandro Marcos. Siyempre, kung saan sasama si Sandro Marcos, ibig sabihin, yun yung partido ng presidente. Ngayon, kung pinapalakas na ni Marcos Jr. ang Partido Federal, sa susunod na mga araw, lalakas yan. Maraming mga miyembro ng Lakas CMD, maglilipatan yan dyan. Kahit yung mga miyembro ng PDP Laban ni Duterte, maglilipatan yan dyan. At yung Nationalista Party ni Villar, maglilipatan, sigurado yan, dyan sa Partido Federal ni Marcos. Kaya magiging mainit uli ang politika. Sigurado yung team unity hindi na yan ma-maintain kasi magpapalakas si Marcos ng sarili niyang political party, itong Partido Federal. Maraming miyembro sigurado ng mga ibang partido na established na tulad ng Lakas, ni Gloria at ni Martin Romualdez. Lalo pat ngayon nagkakagulo ang Lakas. Nagkakagulo ang Lakas dahil dati ang talagang pinaka-leader ng Lakas ay si Martin Romualdez at saka si Gloria Arroyo. Miyembro din ng Lakas noon si Sara. Ay ang nangyari ngayon, umalis na sa Lakas CMD si Sara Duterte. At saka si Gloria Arroyo din parang hindi na masyadong aktibo dahil nga sa ginawa sa kanya na tinanggal siya ni Martin Romualdez bilang senior deputy speaker. Kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Habang papalapit, mga kabunyog, habang papalapit ang 2025, magkakanya-kanyang palakas ng partido. Ang partido ni Duterte, aasikasuhin ni Duterte na manatili yung kanyang partido. Kasi napapansin ni Duterte parang nag-aalisa na yung mga miyembro ng PDP Laban. Kaya sabi ni Duterte, balik na uli siya sa politika. Mag-aaktibo na daw uli siya sa politika. Bakit? Kasi nararamdaman niya, unti-unting nawawala na yung mga miyembro ng PDP Laban. Lalo na ngayon na nag-o-organize na ang Partido Federal ni Marcos. Anyway, habang nagpapalakas ang Partido Federal ni Marcos at napapansin nila Duterte na nawawala na ang miyembro ng PDP Laban at napapansin din nila Gloria na yung Lakas CMD ay nawawala na rin ng miyembro, nila dyan, mas lalong iigting yung kanilang mga awayan. Kasi siyempre, kanya-kanya na silang partido ngayon. Ang mga i-re-raid din ng Partido Federal ang Lakas CMD. Re-raid din ang PDP Laban. Kaya mararamdaman yan nila Duterte, paano kung pagtakbo ni Sara sa 2028? Mahina na ang PDP Laban. Kaya sisikapin nila Duterte na mapalakas uli ang PDP Laban. Ganon din sila Martin Romualdez. Kaya abangan natin. Samantala, may mga lumilitaw na mga bagong grupo. Halimbawa, yung grupo nila Magalong, hindi natin alam kung ano namang partido ang bubuin niya. Lahat ng ito, mga kabunyog, itong mga posisyon na ito, para na ito sa May 2025 elections. Kasi malapit na ang May 2025. Kaya nagkakaposisyon na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.